Lahat, no? Alam mo, lahat po nagtatanong sa what's the agenda for the PNP. So sabi ko nga, ang agenda po namin is how can we be relevant in the, how can we be relevant with this modern Filipino society? Are we prepared for the rising anti-cybercrime? Cybercrime, sas yung nagiging problema po natin. Sabi ko nga, marami po talaga mga problema ng police, but it's hindi po ito problema, it's a challenges that every police organizations have to face kasi nagbabago po yung mga sindikato, sabi ko and i-improve po sila. Dapat kami mag-i-improve rin, dapat mas responsive po kami. Kagaya po, one time someone asked me, sir, naniniwala ka ba sa war on drugs? Are we better off than before? Sabi ko, yung war of drugs, pare-pareho lang yan po yan. Wala po kaming war. War is may ending. Dito is always a continuous po yung laban po namin sa drugs. Ang problema po ng Pilipinas, problema po ng ibang country. Sabi po nga ng presidente natin, the United States are spending billions of pesos, billions of dollars just to stop the drugs. Ganun din po ang ginagawa ng Pilipinas. Hindi po kami humihinto sa pag-i-improve po ng ating panlaban po sa drugs. So, it is always a continuous effort po na magkaroon po tayo na paghinto dun sa drugs po natin. Ang plano po natin is always 100% a drug-free community. Ano po ang pinaglalaban po ng Philippine National Police? Isa na po talagang gusto namin. Ang sabi ko nga sa statement po namin sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ito lang po talagang trabaho ng pulis, no? To make sure that everybody can go home, go to work, na you are safe. Sa paano po kami magsisafe, ito po rin po yung inaano ng presidente natin, dapat ang tao natin 24 hours ligtas. At di ba ang problema lang natin, when you go home, you go to work, when you go home, you are safe. Ngayon, pati pagtulog nyo, hindi na po kayo safe. Why? Kasi meron na pong cyber attack eh. Minsan, hindi nyo alam, nananakawan po kayo ng mga accounts nyo. Meron pong mga fake news, di ba? And it is happening. Hindi na po dati hindi, it becomes a normal phase po ng buhay natin. So, ang police po natin, paano tayo magiging ligtas? Una po yung unang ginagawa natin, no? Number one, we try to shorten yung mga activities natin to make sure na ang police po natin, nandun po nakatutok po yung mga patrolya po natin. Binababa po natin lahat ng mga tao natin to make sure na ang priority po natin yung beat patrol. Why? People feel safe pag nakakita po sila ng police na umiikot. Ang plano po namin talaga is magkaroon po tayo ng interconnectivity po ng CCTV. That's a long-going plan, but right now, hindi po kasi talaga we need a Havado na mag-connect po ng mga CCTVs around the Philippines. Although there's already a law that requires all the establishment na magkaroon ng CCTV, but there's no law that will interconnect all the CCTVs. Pagka nag-interconnect po tayo, definitely talaga makikita po ang reduce ng crime kasi nobody wants to commit a crime na nakikita po sa CCTV, especially pagka dinagdagan mo pa ng AI capabilities. So lalo na kung talagang mababawasan. It's a huge investment, but for sure it will help our Filipino people. Ano po yung project natin ngayon? Alam mo, may kinuha po gusto po natin kagaya na sa US. We want to develop a perfect 911. Meron tayong mga 911 before, pero pansinin nyo, kanya-kanyang district, may kanya-kanyang codes, 123, 166, rami-rami. Pero may ginagawa po kami, and we're testing right now in Metro Manila, na 911. When you call 911, dire-diretso na po magtatawag yan kung ano po ang distrito na mapunta. Hindi na po kayo kailangan mag-memorize ng kanya-kanyang different numbers when you go from one place to another. Although talagang magagamit po pa yan, pero it will be 911. We will be piloting dito sa Metro Manila, but second, pagka na-perfect po natin, doon po kami pupunta sa mga nearby regions.
Bakit po kailangan 911? Para lalo po tayong maramdaman na ligtas po kayo. Mas mabilis yung reaction time. Before po, sabi po nila, this is a place that sinasabi mo na meron 3 minutes. Bakit hindi natin pwedeng gawin sa buong Pilipinas? Pilipinas yan. But of course, it will take us time, but will be the project po natin yung Metro Manila. So ito po yung unang ginagawa natin. Second, ano po yung next na ginagawa natin? Of course, hindi na po dapat kayo ligtas. Dapat po yung mga pulis natin ligtas. Diba? Ligtas kayo, kawawa naman kami. How do you feel na ligtas kami? So we have so many projects. I've been to the field and alam mo, hindi naman po perfect ang society natin. Hindi naman po perfect yung pulis. Nagkakamali pulis. But every time nagkakamali kami, hindi lang po kami nagkakamali, nagpapakusan. Dinidemanda rin po kami ng mga tao. Tama o mali, okay lang sana kung nagkamali ka nagdemanda. Usually po, yung mga nagdidemanda sa amin, puro mga counter charges. Kaya yung mga pulis natin, natatakot na rin magkakaso eh. Why? Kasi pagka nagkakaso sila, nag-counter sila, walang pera eh. Walang pera pang kumuha ng attorney. Right now, if you want to get yung good yung law firm, you have to spend about 50,000 or 100,000 pesos just for the acceptance. And every time that the lawyer appears, that's another 5 to 10,000. Depende kung gano'ng kagaling yung kukunin mo lawyer. Dito po, we have a unit, I have to mention it, yung CIDG. Now, CIDG ang laging hinuli niya kasi that's a premier investigative unit po ng Philippine National Police. Siyempre, since sila premier, ang mga hinuhuli nila, pinakamatataas. Usually, mga matataas na illegal recruitment, yung may mga big time na tao, yung mga may kailangan nila matataas. Kaya lang every time, pagkahuli ka ng mga big time, of course, alam nilang illegal sila eh. Nag-iipununin sila ng watches sila, panlaban sa iyo. They will hire the best lawyers para to defend themselves. Kami, kahit nagagaling mo, anong galing mo sa investigation, tama yan. Pero what will happen is they will make harassment. Magka-counter sila ng charges sa iyo. Which is practically dun po nahiraman yung police natin. They have a legal service, they help you. Magaling po yan. But remember, pagka mga sabi nila attorney company lang gumamit sa iyo at ginamit nila, kahit na paano nanginginig rin yung mga police natin. So what we're doing right now, and with the help of our financial institutions, is to come up with yung mga law firm that will defend us. Private law firm na hindi po kami iiwanan kasi sabi nga ng financial institution namin, we will try to have yung mga retainers. Instead of us na getting an individual lawyers, meron na pong law firm that will defend us in court. And that, I hope it will help po yung mga PNP natin. No? Second, another po nagiging ng mga police natin, nagiging problema natin is yung mga medical. No, ang hirap rin talaga. If you're happy if you're here near sa General Hospital natin, dito kompleto ng gamot. We have the best doctors here, no, best facilities. But what will happen when you're out? Nasa probinsya ka, nasa region ka, malayo. Meron po kami mga hospital doon, but I guess hindi naman po sila ganun kaipid as the same as dito po sa PNP natin. No? So ito po yung gagawa natin. We want to make sure na kukuha po ng health card. Yun po yung solution natin ng medical card, HMO, para yung mga pulis natin, sige lang. Meron ka ng legal assistance, meron ka mong health card. Para kahit anong mangyari sa'yo, sigurado banday ka ng pulis. At least alam mo na ligtas ka sa mga mangyayari sa'yo. It's just a simple na hindi naman po ganun kalakihan. But we're talking to the other HMO, paano gagawin? And tingin ko kaya naman natin, kaya po ng financial institution that will help us. So ito po yung mga nagiging project po natin. Marami po kami gusto gawin sa PNP. But I think it's a very short na malaman niyo po, no? We don't have enough time para maano. But ito na po yung gusto natin. Gusto namin yung ano natin, ligtas yung tao natin, ligtas po yung community natin, and of course, ligtas rin po yung mga police natin. So that's a gist of what is really
direction po ng police natin. Ang direction po ng police natin, police, crime prevention and crime solution. So maraming salamat po.